Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa ating tambayang makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, pag-usapan po natin itong issue na talagang para lang pabagsakin at siraan po ang BP Sara. Ito po kasama po pala ang Makabayan Black sa nagpetisyon dito sa sinasabing confidential fund na 125 million mga katambay. Talaga pong alam na natin ang layunin ng mga Makabayan Black, lalo sa mga Duterte, dahil di umano sila po ang nasasaktan pagka ang isang Duterte ay naupo muli sa Malacanang. Dahil nung nakaraang Duterte, talagang baldado po di umano ang kanilang mga sinusuportahan na sinasabi po na sila daw po ay di umano ay sumusuporta sa mga kaliwang grupo mga katambay. Ano po ba ang hahanapin natin sa isa daw di umanong Makabayan Black para dito sa sinasabing confidential fund? Kaya po pakinggan po natin ang ating Makabayan Vlogger dito po sa kanyang sa kanyang balita at komentuhan po natin isang magaling na abogado po ang nagsalita at talagang para katigan at talagang questionin ang mga paratang ng isa sa mga congressman ng Kamara, si Franz Castro, mga katambay. Pakinggan po natin. Inunit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro noong Miyerkules na ang paglabas ng 125 milyong pesos na kumpidensyal na pondo sa Office of the Vice President noong 2022 ay illegal, unconstitutional, at nagdulot ito ng tunay na pinsala. Ito ay matapos na magpahayag ang super lawyer na si Estelito Mendoza na walang basehan ang akusasyon ni Castro at tinawag na blanket of allegation lamang. Kabilang si Castro sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, kasama ang mga mambabatas ng Makabayan Bloc na nagkwestiyon sa legalidad ng pondo. Ayon sa Commission on Audit, ang mga pondo ay ginasto sa loob ng 11 days. Ang iligal at labag sa konstitusyon na paglipat na ito ng 125 milyon pesos sa tanggapan ng Vice-Presidente para sa mga kumpidensyal na pondo ay lumabag daw sa lahat ng mga patakaran sa wastong paggamit ng naturang mga pondo, sabi ni Castro sa isang pahayag. Ito ay kumakatawan sa isang napakalaking pag-redirect ng mga pampublikong mapagkukunan palayo sa mga mahahalagang serbisyo at patungo sa mga hindi malinaw na layunin na walang pananagutan, sabi niya. Ito ay isang maliwanag na halimbawa ng burokrata kapitalismo at dapat na itigil, dagdag pa niya. Ang iba pang nagpetisyon ay sina Gabriela Party List Representative Arlene Broses, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Bayan Muna Chairman Nery Culmenares. Ang petisyon ay naganap matapos ang pakikipagkita ni Speaker Martin Romualdez sa grupo ng Makabayan Bloc. Ang pahayag ni Castro ay inilabas isang araw matapos hilingin ni VP at Education Secretary Sara Duterte sa SC, sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, na ibasura ang mga petisyon. Sa pagbanggit sa pinagsama-samang komento ni Duterte, sinabi ni dating Solicitor Gen. Putulin muna natin mga tambay. Nakita po natin, narinig. Sino po ang nagpetisyon? Makabayan Black, mga tambay. Kasama si Nery Culmenares, mga tambay. Alam naman natin ang mga di umano yung mga yan nasa suporta sa kabilang grupo, di po ba? Di umano mga tambay. At itong mga Makabayan Black, pinangungunahan po ni Franz Castro, mga katambay, at si Raul Manuel, at si Brosas. Nakita po natin ang trabaho po ng mga congresswoman na ito, congressman, sa Kamara, at sa lahat po na naging presidente, itong Makabayan Black, mga katambay, na talagang nakikita po di umano ng taong bayan kung saan sila nakapanig. Hindi po sa ikauunlad at ikapapayapa lalo ng mga kabataan sa ating bansa, mga katambay. Ito po pala, alam na po natin kung ano layunin ng mga ito. Ito pa, pakinggan pa po natin. Estelito Mendoza na ang mga petitioner ay nagsagawa lamang ng isang blankong aligasyon na sila ay mga nagbabayad ng buwis o mga concerned citizen. Ang mga petisyon ay pangamba at haka-haka lamang tungkol sa mga contingent na pondo o kumpidensyal na pondo, na hindi bumubuo ng isang makatarungang kontrobersya, sabi din ng kanyang komento.
Sa kanyang bahagi, sinabi ni Castro na walang kumpidensyal na pondo ang inilaan para sa mga ahensyang sibilyan tulad ng OVP. Pero napag-alaman din na marami pang sibilyang ahensya ang mayroon nito, at ang nakita lang nila ay ang sa OVP na ang tanging layunin ay pigilan ang malawakang pag-recruit ng mga kabataan para sumama sa NPA. Binigyang diin pa niya na wala daw autorisasyon sa Kongreso para sa OVP na tumanggap at gumastos ng 125 million pesos sa mga kumpidensyal na pondo, na malinong na paglabag daw sa ating mga batas. Pero bakit ang OVP lang din ang sinisisi nila dito kung walang binigay at hindi nag-approve ang opisina ni Marcos Jr., wala sanang ikinagagalit si Franz Castro. Kaya naman, tila mas may alam pa sa batas si Franz Castro kaysa kay Estelito Mendoza na kilala naman sa pagiging mahusay na abogado. Ang isyong ito nga ay Putulin na po natin mga tambay. Si Franz Castro, magaling pa po. Itong makabayang black group na ito, si Franz Castro mga tambay. Mas magaling pa sa mga magagaling na abogado katulad ni Atty. Mendoza at yung secretary po ng Pangulong Marcos, di ba? Na dating naging Chief Justice. Mga tambay, mas magaling pa ang makabayang black, mga katambay. Alam na po natin ang layunin di ba? Propaganda, pabagsakin ng mga Duterte, lalo ang BP Sara na talagang malaking ang chance, ang porsyento na maging presidente na susunod sa ating bansa. Kaya po, ayaw na po nila di umano ito makabalik dahil sila po talaga ang mababalda rito, mga tambay, itong nasa kamara, lalo itong grupo na Makabayang Black. Dahil nakita po natin, yung confidential fund na pinanggigigilan po nila, galing po sa opisina ng presidente. Ito po ay parang isang patibong po ito, mga tambay, di umano. Parang isang po patibong ilang itong ginawa nila, di umano. Para po yung issue ay talagang kumabit at talagang mapasama, pinasama ang confidential fund. Pero ang layunin talaga ng confidential fund ni BP Sara ay malinis at para sa tao at para sa ating mga anak, mga katambay. Dahil siya po isang DepEd Secretary. Saan po ba mga katambay kumukuha ng puwersa ang mga kaliwang grupo? Lalo pagka dinadala po sa karsada. Yung yumayaw-yaw, yung mga aktivista di umano. Puro kabataan halos. Pagkatapos mo sa karsada, saan mo na makikita ang ating mga anak? Pagka po yan talagang lulong na sa pagiging aktivista, saan po natin makikita di umano yan mga tambay? Nasa bundok na mga yan, di umano mga katambay. May hawak na mga baril, nagiging enforcement na nila yan, di umano, ng mga NPA. Yan ang pinoprotekta ng isang Sara Duterte sa DepEd. Kaya siya humihingi ng confidential fund para yung ating mga anak maproteksyonan. Yung grupo nila, di umano ang kumukuha riyan, nagkukumbinse. Yung murang pag-iisip ng ating mga anak na mura, bubot na bubot, kinukumbinsi nila para lumaban sa gobyerno, magalit sa gobyerno, mga tambay. Yan ang ayaw na ayaw ng isang Vice President, Sara Duterte. Di mo ba? Pero, sa kabila ng pinoprotektahan ng ating mga anak, ang ating bayan, lalo yung, mawala na ang mga makakaliwang grupo for how many long years? More than 50 years na po. Walang nagagawang kabutihan sa bansa at sa ating mga normal na tao na sumusunod ng tama sa batas at nagbabayad ng taxpayer, tayong mga nagtatax, tayo ang nagkakaproblema sa mga kaliwang grupo. Pagka tayo pinerwisyo, lalong ating mga anak, mga tambay. Ang pinagtataka ko lang sa Makabayang Black, isama na natin si Atty. Comunares dahil isang abogado po yan. Ikumpara mo kay Franz Castro, sa kay Brosas, at sa kay Raul Manuel na hindi po yata maabogado. Bakit po kaya gigil na gigil po ito? Dahil alam na naman natin ipinupuntos lang po natin. Nilalagyan lang po natin ng komento, mga katabay. Alam na natin ang layunin nila, itong Makabayang Black, dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil nagsalita ng magagaling na abogado na blanket issue lang ang ginagawa nila. Walang ebidensya yan, walang katuturan, mga katamay. Paninira lamang daw po di umano ayon sa napakagaling na abogado na si Atty. Mendoza. Bakit po?
kung talagang ito po talagang magagaling at talagang lingkod bayan itong Makabayan Black, isama na natin si Atty. Cominares. I think tiyuhin po ni ano yan ni nung isang artista na Locsin, I think Angel Locsin po yata. Isang tiyuhin po ito si Cominares. Ah, kung talagang ito po sinasabi nila sila'y makabayan, mga katama, isang congresswoman o congressman si Manuel, yung mga makabayan na talagang tinututukan nila ang anomalya sa ating bayan. Bakit po kaya hindi nila tutukan yung anomalya sa Kamara, mismo sa bakura nila? Kasi yung bakura nila, napakaraming anomalya. Billion-billion di umano. Yung mga ginagawa nilang pondo na walang programa, unprogramming, fund na billion-billion. At yung ginagawa nilang paggastos, saka yung sinasabing extraordinary nila na nakilalaki, yung travel fund. Saka bakit hindi nila inimbestigahan? Makabayan Black yan. Lahat pinapasukan yan. Iniimbestigahan. Bakit hindi nila imbestigahan? Yung mga pondo ng kapwa nila congressman, pati sila. Na hindi sila pwedeng hinga ng resibo at hindi nila pwedeng ilahad sa publiko. Lalo na kay Kamanong kung saan nila dinadala ang kanilang pondo taon-taon. Di ba? At saka, bakit hindi nila diimbestigahan? Nasaan na yung Maharlika Fund na napakalaking pera ang nilagay po dyan? Ano na po kaya nangyari doon? Yung Maharlika Fund na unang taon pa lang ng pamahalaan, progresibo sila dyan. Pinupus po nila yan. Yung Maharlika Fund dahil makakatulong daw po sa ekonomiya at sa paglago na ekonomiya ng ating bansa at makakatulong. Nasaan na po yung inilagay po dyan sa Maharlika Fund, mga katamay? Nagtatanong lang po si Kamanong at yung napakalalaki po na, na ginagastos. Lalo, nasaan na rin po yung investigation doon po sa Chacha, saka doon sa PI na ginastos po nila na marami po nagpatunay dyan, mga kababayan natin, kahit mga politiko, mga tambay, na gumastos po sila dyan ng kilalaking numero na pera at nagbabayad pa sa ating mga kababayan, lalo sa probinsya, para lang sa pirma nila, sa pirma ng ating kababayan, nagbabayad po sila para, balangkasin ang sinasabing saligang batas natin doon sa kanilang sinasabing napakalinis na layunin. Bakit ka magbabayad? Para lang makumbinsi mo ang isang Juan de la Cruz, mga tambay. Walang investigasyon yan si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Congresswoman Brosas, mga katambay. At ano pa, ang dapat nila imbestigahan, yung sinasabi pong nagpalabas pa rin ng Kongreso, mga tambay, ng daan-daang milyon sa mga malalaking istasyon para lang i-promote ang sinasabing Chacha o sinasabing PI na yan, mga tambay. Di po ba? Yung People Initiative na yan, mga katambay. Ibang PI yung naiisip nyo, mga katambay. Nasaan? Ang lalaking numero ang nauubos, mga katambay. At yung nilalabas po na pondo para sa mga ayuda, na tama po bang paggamit at paggastos po ng talagang bilyon-bilyong piso po ang nawawala sa ating kabangyaman para lang po sa sinasabing mga ayuda. Wala rin po investigasyon dyan ng Makabayan Black, mga katambay. Wala. At wala rin po silang investigasyon sa confidential fund ng Pangulo kung saan po dinadala ng Pangulo. Samantalang ang Vice President sinasabi at alam po nila kung saan dinadala ang confidential fund ng Pangulo. Dahil poprotektahan po ang ating mga anak, ang ating mga kabataan para hindi nila makuha di umano ng mga kaliwang grupo, lalo ang ating mga anak. Pero wala silang investigasyon sa lahat ng may hawak na confidential fund sa ating bansa. Hindi lang ang Vice President. Inuulit ni Kamanong kahit nung mga nakaraang vlog ni Kamanong. Di ba? Binlag na natin. Hindi lang si Vice President ang may confidential fund. Hanggang ka-mayor-mayoran, hanggang sa taas. At mismong Presidente, walang investigasyon ang Makabayan Black dito. Hindi napipetisyon sa Korte Suprema, sa Supreme Court, ang Makabayan Black para questionin ang bilyong-bilyong confidential fund ng Pangulo. Ang kino-question lang, yung 125 million, nakakapiranggot, baryang-barya lang sa confidential fund ng ating Pangulo, mga tabay. Nada, kakapiranggot. At napakaraming dapat imbestigahan, di ba? Yung korupsyon, di umano, sa DA, na daan-daang milyon, anomalya sa mga bigas. Bakit hindi na investigasyonan? At yung sinasabing hinahabol ng pamahalaan ng mga smuggler
na 2 taon na hinahabol. Bakit hindi rin imbestigahan ni Franz Castro ng mga Bayang Black? Kung ano na nangyari doon, mga katambay, yung pagtugis at napakarami pang problema. Bakit hindi rin imbestigahan ng mga Bayang Black yung nagtataasang bilihin na ginagawa ngayon sa ating bansa? Kasama po ang mga negosyanteng malalaki, maoligarko di umano, na may kontrol ng bilihin ng ating bansa. Lahat po. Bakit hindi imbestigahan na makabayang black? Kung talagang ikaw ay makabayan na sinasabi mo, makabayang black pa naman na sinasabi mo, yung unang word sa yung sinasabing grupo ay makabayan. Makabayan ba na naghihirap ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, ang mga taxpayer, si Juan de la Cruz, ang nasa laylayan na sinasabi ni dating President, na Vice President Lenny, nasa laylayan, nasaan ang pagtugon ng makabayang black dyan? Nahirap na hirap. Napakamahal ng bilihin. Walang investigasyon dyan, mga katamay. Ang tanging problema lang ng makabayang black, si BP Sara lang, yung kanyang confidential fund. Yan lang ang katangi na problema ng makabayang black, si Vice President Sara Duterte. Dahil alam na natin ang sagot, di ba? Alam na natin. Kaya lang, kinu-question natin sila. Dahil kung hindi tayo magkukomento, hindi tayo magsasalita, lalamunin nila ng buong buo kung paano nila sirain ang isang Vice President, Sara Duterte. Sa kanila naman bumabalik lahat mga katambay. Sa kanila bumabalik lahat ang issue. Pinupukol, binabato nila lahat ng issue ng korupsyon, di umano ang Vice President. Pero sa kanila mismo, yung korupsyon na napakalaki ng korupsyon nila, di umano, na hindi nila iniimbestigahan at hindi nila pinapaliwanag sa ating taong bayan kung paano nila ginagastos, ginagalaw ang budget na talagang trilyon ang hinahawakan nila. Trilyon ang budget isang taon ng Pilipinas. Lalo sa kanila, napakalaki po ng kanilang budget, mga congressman natin, congresswoman sa Kamara. Ganon din sa Senado. Pero walang investigasyon dyan. Ang iniimbestigahan lang, tinutuldok nila para pabagsakin, pababa. Talagang, kumbaga binabareta nila. Binabaon, hinuhukay, pinababagsak at hinuhukay na para ilibing, di umano ang Vice President. Dahil dito sa lintik na, di umano 125 million confidential pa na gagamitin lang protekta sa mga anak natin na nag-aaral sa mga eskwelahan. Mga katambay, yan ba ang isang makabayang black na sinasabi natin, mga katambay? Pinoprotektahan yung mga kaliwang grupo, di umano, kaysa yung mga anak natin na, masapi sa mga makaliwang grupo, para maging isang aktivista, di umano, na ang layunin lang, lumaban sa gobyerno at humawak ng armas. Ibang klase ang isang pinasusweldo ni Juan de la Cruz. Tayo ang nagpapasweldo sa mga congressman na ito. Tayo ang nagbibigay ng trabaho sa kanila. Pero mismo sila ang pumapatay di umano sa ating mga anak na tayo nagpapasweldo. Tayo nagbibigay ng kanilang kayamanan di umano. Ng kanilang kung ano meron sila ngayon. Sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, itong mga congressman na ito, mga makabayang black, nung unang naging congressman, nagtataksi lang yan. Nagtataksi lang. Nung pangalawang taon, nakabili na ng bahay, di umano. Nung pangatlong taon, maganda na ang sasakyan at marami ng kondo, di umano, mga katabay. Yan ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo na po, ibig sabihin nun. Yung unang taon mo pa lang, nagtataksi ka na. Nakabili ka na ng bahay. Nakabili ka ng pangatlong taon ng mga maraming sasakyan at mga kondo pa. Yung mga katamay at mga property. Ano ibig sabihin nun? Malinis kang politiko, mga katamay. Yun ang logic nun. Napakalinis mo. Kaya nga, excuse me, kaya nga itong mga congressman natin, di umano, lalo makabayang black, hindi po marunong gumamit ito ng salamin, mga katamay. At ito po, makakapal na di umano mga pagmumuka. Kahit humarap sa salamin, walang nakikita dungis sa kanilang muka, mga katamay, dahil makakapal na daw di umano mga pagmumuka. Makakapal na. Mga katamay, kaya po pinalalaki lang po nilang issue. Pero ang taong bayan nga, sinasabi nga ni Kamanong, gising na ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung sino ang makapilipino, ang merong paninindigan at pagmamahal sa taong bayan, lalo sa mga mahihirap,
alam. Dahil nakita po natin yung diferensya. Napakalaking diferensya po. Nung manungkulan po ang dating Pangulong Duterte, 2 taon pa lang siya sa pwesto, napakarami niya na pong nagawa sa ating bansa. Talagang yung impact na ramdaman ng tao. Pero ngayon po, 2 taon po ang Pangulong Marcos, wala pong nararamdamang impact na talagang makakatulong sa ating bansa, lalo sa mahihirap. Walang impact di umano. Kung kumpara mo doon sa dati. Ang nagiging impact lang po ngayon ng administrasyon natin, ng Kamara at Senado, pabagsakin po ang mga Duterte. Yan lang po nagiging impact sa tao. Puro pabagsakin ang pamilya Duterte. Isama na natin si Kibuloy. Di umano? Isama na natin si Bantag, si Tebes, at yung mga gobernador na nalib sa pwesto, mga kapulisan na nalib din, na suspinde, natanggal, at may mga mayor din na natanggal, nalib. Yan po ang impact ng 2 taon sa gobyerno ng ating administrasyon. At isama na rin natin yung nagbabalikan addicted at nagpapasok ang tuniniladang droga sa ating bansa. At napakataas ng krimen. Yan ang impact. Lalo ang Metro Manila. Ang Manila ang #1 city sa buong Southeast Asia na pinakamataas. 2 taon na raw po ang pagtaas ng krimen na talagang lagi silang nasa top 1 ang Manila at kasama rin ang Quezon City, mga katambay. Yan po ang 2 taong impact na binibigay po sa atin. Na walang investigasyon po ang Makabayan Black dyan. Walang investigasyon sa napakalaking problema ng Metro Manila at ng mismos ahensya nila, ang Kamara. Walang investigasyon po nagagawa sa kanila. Napakarami po anomalya ng Kamara, pero walang nagsasalitang Makabayang Black. Walang nag-iimbestiga sa Makabayang Black kung paano nila gastusin, lalo po daw ng speaker na may control di umano lahat ng kaperahan ng budget ng Pilipinas, mga katambay. Kayo po, ano po masasabi nyo rito, mga katambay? Dito po sa sinasabing Makabayan Black na sinasabi. Makabayan Black, ang nakikita lang problema, isang pamilya lang, mga katambay. Isang pamilya lang ang nakikita problema. Pero yung bakura nila, walang problema. Napakalinis. Ganyan po ang politika, klase na binibigay sa atin ng isang Makabayan Black. Kaya tayo na po, tayong mga Pilipino po, ang talagang mag-iisip na dapat pa bang makabalik sa isang delikadong posisyon na po pwede nilang gawing batas ang hindi papabor sa maraming Pilipino, isang congressman, isang congresswoman. Ganito po ba ang aasahan ng isang Juan de la Cruz para sabihin na paunlarin ng isang bansang Pilipinas ng ating minamahal na bansa na ganitong mga congressman klase lang ang makikita natin sa ating lipunan? Di po mga katambay? Isip-isip po tayo. Isip-isip. At meron naman po tayong mata, mga katambay. Kayo po, ano po ang tingin nyo sa grupong ito, mga katambay? Walang alam kundi pabagsakin lang ang isang Sara Duterte at mga Duterte, mga katambay. Kaya pwede po natin i-comment, mga katambay, kung ano po ang mga, saloobin nyo, komento nyo sa grupong ito at sa mga talagang ang ginagawa lang trabaho sa atin ay puro pamumulitika lang sa ating bansa na talagang ito lang ang layunin ng administrasyon ba natin ngayon? Puro pamumulitika na 6 na taon para sinasabing wag na silang mawala sa posisyon nila. Talagang, kapituko, di umano, ang sabi nila. Muli po, mga tambay, si Kamanong po. Thank you po, mga tambay. Sana gusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po, mga tambay. Nawa, ingatan po tayong palagi at tiis-tiis lang po, makakabawi at makakabalik pa at talagang ating bansa. Sana po loobin. Excuse me, loobin. Paalam. Bye-bye.